Life and death is at the tip of your tongue. Buhay at kamatayan nasa bibig ng tao na kasalalay. Kahirapan at kasaganaan nasa bibig din ng tao na kasalalay. Karamdaman at kagalingan nasa bibig ng tao na kasalalay. Kung anong isipin nyo, siyang magiging bukang bibig ninyo. Kung anong sabihin nyo, mangyayari sa inyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Pinuruwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang lahat ng mga karamdaman at may sakit inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihinaan at nalulumbay, inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema, inyo pong tugunin. At ang lahat ng aming mga problema, inyo pong tugunin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan, inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita, tigit sa lahat.
Pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, at pagpapala at kapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from Acts chapter 10, verses 34 to 48. Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts men from every nation who fear Him and do what is right. You know the message God sent to the people of Israel, telling the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. You know what has happened throughout Judea, beginning in Galilee, after the baptism that John preached. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with Him. We are witnesses of everything He did in the country of the Jews and in Jerusalem. They killed Him by hanging Him on a tree, but God raised Him from the dead on the third day and caused Him to be seen. He was not seen by all people, but by witnesses whom God had already chosen, by us who ate and drank with Him after He rose from the dead. He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. All the prophets testify about Him, that everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. While Peter was still speaking these words,
the Holy Spirit came on all who heard the message. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. For they heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said, "Can anyone keep these people from being baptized with water? They have received the Holy Spirit just as we have." So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. Then they asked Peter to stay with them for a few days. At nagsalita si Pedro, ngayon kung lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matwid kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagsundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hudiya na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa bautismo. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at umiinom, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makakahadlang na bautisman sila sa tubig at iniutos niyang bautisman sila sa pangalan ni Jesucristo? Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. To God be the glory.
Purihin natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. So lahat ng pinahihirapan ng dyablo ngayon, itaas ang mga kamay. Ngayon din, wala na ang dyablo sa buhay ninyo. Maraming klaseng dyablo. Katulad na lang ng isang kilala ko. Nagmamaneho siya pauwi. Nakainom. Na checkpoint ng pulis. Alam mo, pag nakainom ka, amoy na amoy yan. Kaya nung pinigil siya ng pulis, dahil may checkpoint, kailangan mabilis ang utak niya. Sabi niya sa pulis, bakit niyo ako chine-checkpoint? Naamoy siya ng pulis. Ang sabi sa kanya, Sir, nagmamaneho kayong lasing, kulong po yan. Ang sabi niya, sino may sabi sa yung lasing ako? Kilala kita kung sino ka. Nagulat ngayon ng pulis. Talaga, kilala niyo ako? Sino ako? Eh di pulis. Ako, kilala mo kung sino ako? Hindi, sir. O di ikaw yung lasing. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. At tawagin na po natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarte. Kumusta? Mga lasing yata kayo, ah. Sinabi ko na, kumusta na kayo? Purihin ang Panginoon. Taas ang inyong dalawang kamay. Tatanungin ko kayo, kayo ba naniniwalang sumasa inyo ang Diyos? Sino nagsasabing sumasa kanya ang Diyos? Okay. Magawakan kayo ng kamay.
Alam niyo ba ang palatandaan ng taong sumasakanya ang Diyos? Alam niyo na? Sino nakakaalam ng palatandaan ng isang taong sumasakanya ang Diyos? Wala pa? Okay, makinig kayo. According to Acts chapter 10, verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with Him. Ang sinasabi ko tungkol kay Jesus na taga Nazareth, ipinagkaloob sa Kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa Kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat na pinahirapan ng dyablo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ano ang palatandaan ng taong kasama ang Diyos? Saan man siya naroroon o pumaroon, gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa mga pinahirapan ng dyablo. Nararanasan niyo ba yon? Okay, taas ang kamay niyo, sabihin niyo, Panginoon, ako po'y nananalig at nampalataya na kayo po ay sa pamagitan ng Espiritu Santo ay kasama ko ngayon. Amen? Amen. Okay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Taas natin mga prayer request pabaon. Kayo ba'y naniniwalang may pabaon kayo ngayon? Kayo, may pabaon din? Okay. Sabihin niyo, Panginoon, ako po'y nananalig at nampalataya na saan ka man pumaroon, ikaw ay patuloy na gumagawa ng kabutihan sa lahat ng tao. Kaya naman, sa gabing ito, samot dalangin ko na ako po ay inyong palagiang samahan saan man ako pumaroon, nang sa gayon tulad mo ako ay makagawa ng kabutihan sa lahat ng tao at gumaling ang sinumang may karamdaman na mapatungan ng aking mga kamay sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Okay, baba ang inyong mga hawak kamay and find your partner. Find your partner. Sabihin mo sa partner mo, ang unang sasabihin mo, anong unang sasabihin mo? Kasama mo ba ang Diyos? Okay, 1 plus 1. Pag wala, sasagutin mo ang tanong na yon. Sasabihin mo, kung kasama mo, hindi. Anong sasabihin nyo? Kasama ko ang Diyos. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Kung totoong kasama nyo ang Diyos, ano ang huling sasabihin mo sa partner mo? Ito ang sabihin nyo. Buhat ngayon, magpakabuti ka na. Ulitin nyo nga. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7.
Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Taas ang kamay. Bago tayo maupo, yuyuko muli kayo ng 3 ulit. At sasabihin nyo, kasama ko lagi ang Diyos. Ulitin nyo nga. Isa, dalawa, tatlo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Ito po ay karugtong ng ating pinagnilayan ng nakaraang Sabado tungkol sa pagkakaloob ng Espiritu Santo sa lahat ng tao na may pananalig at panampalataya kay Kristo Jesus. So ngayon, aalamin natin kung ano ang nagagawa ng isang taong totoong tinanggap niya sa buhay niya ang Espiritu Santo. Nakikinig ba kayo? Okay. Maliban doon sa mga kolektor, lahat ay tumigil. Lahat na sinasamahan ng Diyos ay maupo. Sabi ni San Pedro sa mga taga-Israelita, mga taga-Israel, according to Acts 10:38, ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Brothers and sisters, pagkatapos si Jesus ay binyagan ni Juan sa Ilog Jordan, kitang-kita ng lahat na bumaba sa kanya ang Espiritu Santo buhat sa langit sa anyo ng isang kalapati. At simula sa araw na yon, ng sandaling yon, si Jesus, nang umahon po doon sa Ilog Jordan, nagpasimula ng gumawa ng mga kababalaghan sa ikabubuti ng sangkatauhan. Buhat noon hanggang ngayon, si Jesus ay gumagawa ng kabutihan. At isa kayo at isa ako sa mga taong ginawa niya ng kabutihan. Sabi sa Biblia, ang isang taong makasalanan ay nakukuha niyang kusang magbalik loob sa Diyos dahil sa magandang mabubuting gawa at ginawa sa kanya ng Panginoon. Narinig niyo yun? Ang tanong ko ay, kayo ba ay nakaranas na ng kabutihan ng Diyos? May ginawa na bang mabuti sa inyo ang Diyos? Ako'y naniniwala doon. Ngayon, ano naman ang nararapat gawin ng isang taong nakatanggap ng kabutihan sa Diyos? Ano? Basta na magpasalamat? Okay. Ito po ang mabuting balita. Tandaan nyo na mabuti. Ayon sa ating napakinggan buhat sa aklat ng magawa ng Diyos sa pamagitan ng mga apostol. The Book of Acts, o ang aklat ng magawa, ay iyon po ang tungkol sa mga ginawang kabutihan ng Diyos sa pamagitan ng mga apostol. At the Book of Acts, up to now, has never ended. Wala pong panghuling kabanata ang aklat na magawa. Bukas po. Bakit? Sapagkat ang ating Diyos ay patuloy pa rin sa paggawa ng kabutihan sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Amen ba?
So ang lahat ng tao nakaranas ng kabutihan ng Diyos, kung pumalakpak sa Diyos, malakas. Kung sumigaw, malakas. Hindi po pinanghihinaan yan. Amen? Ito po ang magandang balita para sa lahat. Makinig po kayo, saan man kayo naroroon, sa inyong tahanan, diyan sa sasakyan, sa ibang bansa, sa bawat sulok ng Pilipinas na inaabot ng tinig na ito. Pakinggan niyo po ang aking nasumpungan sa Biblia. According to Acts chapter 10 verses 42 to 44, Peter said, "He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. All the prophets testify about Him, that everyone who believes in His name receives forgiveness of sins through His name." While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. Ulitin ko po. Ang sabi ni Pedro, kami po ay inutusan na ipangaral ang mabuting balitang ito tungkol sa mga ginawa ni Jesus. Siya po ang hinirang bilang hukom ng mga buhay at mga namatay. Ang mga propeta o kasulatan ay nagsasabi tungkol dito na ang sino mang sa Kanya ay manalig, patatawarin sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Narinig nyo ng mabuti ang sound, huwag kayo maingay. Ito po ang magandang balita. The following verse said, "While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all of them who heard the message." Habang nangangaral po si San Pedro Apostol, tulad ko ngayon, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang lahat na sa kanya ay nakikinig, nilukuban din ng Espiritu Santo. Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. In other words, brothers and sisters, ayon sa aklat ng Magawa, napatunayan ni San Pedro na ang Diyos nating sinasamba ay hindi po nagtatangi. Hindi po siya nagtatangi. Lahat ng tao sa balat ng lupa na sa Kanya ay lumapit, manalig at manampalataya, ay Kanyang pagkakalooban ng Kanyang Espiritu. Purihin natin ang Diyos. Purihin ang Espiritu Santo. Kasama tayo roon. Now, sa sandaling sumaatin ang Espiritu Santo, mayroon pong pagbabagong nagaganap sa buhay ng tao. Amen? Nagbabago ang ating tingin sa ating kapwa. Ano man ang kanyang kulay, maitim o maputi, ano man ang kanyang katayuan sa lipunan, mayaman o mahirap sa salapi, pantay-pantay ang tingin. Pantay-pantay ang pakikitungo. Pantay-pantay ang pagbibigilang galang at pagpapahalaga sa isa't isa. Sapagkat ang ating Diyos ay hindi nagtatangi kanino man. Hindi nagtatangi kanino man. Now, sa sandaling ang isang tao ay kinasihan ng Espiritu Santo, ang nangyayari sa kanya ay ang nangyari kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nang siya po ay kasihan ng Espiritu Santo, ano ang sinasabi ng Biblia?
wala siyang ginawa kundi pawang mabuti. Nagsimula siyang gumawa ng mabuti sa lahat ng tao, nagpagaling sa mga may sakit, nagpalaya sa mga pinahirapan ng mga dyablo sa kanilang buhay, nagpala sa mga nangailangan, nagturo sa mga mangmang, at binigyan sila ng kaalaman at kapangyarihan. Amen ba? Sabi sa sulat ni San Pablo sa unang Korinto, unang kabanata, may nasusulat po doon. Alam niyo ba kung sino kayo nang tawagin ng Diyos? Walang mga kumikilala sa inyo. Mga tao tayong walang pumapansin. Numbers lang tayo, numero lang tayo sa sanlibutan ito, sa tingin ng mayayaman. Wala tayong dangal, kumbaga. Subalit nang tayo'y tawagin ng Diyos at tumugon tayo sa kanyang panawagan, tinanggap natin ang mabuting balita at ipinagkaloob sa atin ang Espiritu Santo, tayo po ay naging dugong maharlika. Narinig na yun? Taas ang kamay nyo. Tayo po ay naging dugong maharlika. Before we were called and baptized with the Holy Spirit, we were nobody. Walang pumapansin sa atin. Tulad din yung punong lingkod, maski po anong gawin ko noon, na ako yumaman, walang pumapansin sa akin. Ako man may abuloy sa simbahan, kahit magkano, walang paring nakakakilala sa akin. Wala. Subalit, nang tanggapin ko po ang kaloob ng Espiritu Santo, yon dating duling ang tingin sa akin, nading diretso. Yon dating ang tingin sa akin ay pangit, ang tingin ngayon ay purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Nasa kamay niyo. Bakit? Sapagkat ang sino mang taong nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Yung lumang pagkatao na hindi katao-tao ay napapalitan ng bagong tao na tinuturing na mga anak ng hari ng mga hari. Kaya sila tinatawag na mga anak ng dugong maharlika. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. And for that matter, brothers and sisters, kaya po tayo napapansin, iba-iba lang pansin sa atin. Ang unang nakapansin sa akin nung sa atin lipunan ay yung mga taong mayayaman na ayaw nilang may mahirap na yumaman. Kaya ang tawag nila sa akin noon, nagpapayaman sa ikapo. Ang hindi nila alam, ako po ay may amang mas higit na mayamang kaysa kanila. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Why do I say this? Bakit ko sinasabi ito sa inyo? Huwag kayong mahihiya humarap kanino man. You can face anybody. Kung totoong nanalikat ka ng palataya kay Kristo nating Panginoon, sumasayo ang Diyos. Taas noo ka kang makakaharap kanino man, sapagkat ikaw ay anak ng kataas-taasang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. In other words, the first person that should give appreciation and value to yourself, wag mong sasabihin wala kang halaga. Wag mong sasabihin katulong ka lang. Wag mong sasabihin sidewalk vendor ka lang. Wag mong sasabihin driver ka lang. Tatandaan mo ito, ikaw ay dugong maharlika. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Di ka man napapansin ng lipunan, tandaan mo ito, nakikita ka ng Diyos.
Amen ba? So the first good news for tonight is, lahat na nakaririnig ngayon ng mabuting balitang ito ay kakasihan at kinasihan na ng Espiritu Santo. So ano pa ang ginawa ng Diyos sa Panginoong Hesus pagkatapos siya po ay kasihan ng Espiritu Santo? Ang sabi doon, He was given power. Binigyan siya ng kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang ng Ama. So number 2, the second good news is, like Jesus of Nazareth, as believers of the good news, we are also given the power to heal the sick and set people free from demons and evil spirit dominion because of the Holy Spirit who works in us and through us. Tulad ni Jesus, nang tanggapin natin ang banal na Espiritu, taglay din natin ang kapangyarihang magpagaling sa lahat ng uri ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Taglay din natin ang kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Narinig niyo yun? Magpalayas ng mga demonyo sa mga taong inaalihan noon. Alam niyo ba kung paano matandaan yung mga taong inaalihan ng demonyo? Would you recognize a person that is under demon possession? Gusto nyong makakita ng taong inaalihan ng demonyo? Tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo, magtinginan kayo isa't isa. May nakikita ba ka dyan na inaalihan ng demonyo? Mayroon ba? Sapagkat kayong lahat ay kinasihan na ng Espiritu Santo. Kaya wala kayong makikita dyan na inaalihan ng demonyo. Ito po ang palatandaan ng isang taong inaalihan ng demonyo. Ang tingin niya sa lahat ng tao ay demonyo. Amen ba? Totoo po yan. Kaya nung una, bago tayo kasihan ng Espiritu Santo, bago natin tinanggap ang mabuting balita, matatandaan nyo sa usap-usapan. Maririnig ninyo sa usap-usapan. Pakikita ko sa inyo kung anong kapangyarihan ang ipinagkakaloob ng Diyos sa mga taong sa Kanya ay nananalig at nampalataya at tumanggap ng Kanyang Espiritu. Gusto niyong malaman? There are 2 power centers in us. May dalawa pong mahalagang bagay sa ating pagkatao ang kinasihan ng kapangyarihang ito. Tatandaan niyo po ito, Ito po ay madalas kong inaaral sa inyo, subalit ngayon, ako'y naniniwalang seryosong pakikinggan niyo ito para malaman niyo kung paano kumikilos ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung paanong kumikilos at pinakikilos ang kapangyarihan ng kadiliman o ng dyablo, sa bagay na ito po ang pinag-aagawan sa tao. Nakikinig ba kayo? Mukhang seryoso kayo, Ako rin seryoso dito, pero ninervyos po ko ng kaunti. I hope I am not misquoted or misinterpreted. But this is what the Bible says. First, this power emanates from the mind.
May tinatawag sa mundo, sa aral ng sanlibutan, mind power. Subalit, ito po ay hindi tinatawag na mind power sa Biblia. Ito ang tinatawag sa Pilipos 2:5 na mindset of Christ. We possess the mind of Christ. Sa sandaling tanggapin natin ang mabuting balita tungkol kay Kristo at tinanggap natin ang kasi ng Espiritu Santo, we possess the mindset of Christ. Narinig niyo yun? Sabi sa Pilipos 2:5, your attitude or your mindset should be the same as that of Christ Jesus. Sa sandaling nakipag-isata kay Kristo, ang ating isipan ay nagiging isipan ni Jesus. Hindi ng ating dating isipan na pawarde-warde ang ating nasusunod. Hindi na po yung isipan na kung ano ang nakikitang kasamaan sa daig sa ating paligid ang siyang umiiral. Kundi yung isipan ni Jesus na walang nakikitang kasamaan, kundi pawang kabutihan sa kanyang, sa mga tao, sa kanyang kapwa. Mindset, sabihin nyo. Brothers and sisters, sabi ng isang scientist, neurologist, the brain of man is so powerful. It's full of power na hindi pa natin nagagamit. Kumbaga, ang nagagamit lang natin sa power na yon ay wala pang 1/10 of 1%. Subalit, kapag ang isipan natin ay itinulad natin kay Jesus, ano ba ang nakikita ni Jesus? Nang si Lazarus po ay patay na. Tinanggap niya ang balita sa mga kapatid ni Lazarus na si Lazarus, kanyang kaibigan, ay patay na. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga kaalagad, hindi patay si Lazarus. Hindi patay si Lazarus. Pero sa totoo lang, physically, patay na si Lazarus. Pero sa isip ni Jesus, wala siyang nakikitang kamatayan. Ang nakikita niya ay buhay na walang hanggan. Sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Kaya nang sila'y pumunta doon sa Betanya, na kung saan nakalagay si Lazarus, ang sabi ng mga kapatid Lazarus, Panginoon, kung kayo po'y pumarini ng maaga-aga, di sinsana'y inabutan niyo ang kanyang ibigan na buhay pa. Ang sabi ni Jesus kay Martha, hindi patay ang kapatid mo. Buhay ang kapatid mo. Buhay ang kapatid mo. Nasusundan niyo ba? Yung mindset, yung kaisipan. Sa tao, patay na. Sa Diyos ay hindi. Sa tao, lugi na. Sa Diyos ay panalo. Nasusundan niyo ba? Now, you listen to this very carefully because I do believe that each one of us, hindi po lang si San Pedro, hindi po lang si Brother Mike, kundi lahat ng tao na kinakasihan at tinanggap nila ang Espiritu Santo sa kanilang buhay, kung ano ang kanilang paniwalaan sa kanilang isip, mangyayari sa kanila. Amen ba? So kaya po, ang isipan ng tao ay iniingatan po yan. Subalit hindi natin kayang ingatan ang ating isipan sapagkat may nanggugulo dyan. So the first battleground of good and evil is in the mind of man.
Ang unang digmaan o pwestong pinag-aagawan, hindi po ang tungkulin sa pamahalaan. Ang unang pwestong pinag-aagawan dito sa daigdig ng espiritu ng kadiliman at ng mabuting espiritu ay ang isipan ng tao. Ang isipan ng tao. Kaya ang sabi ng Biblia, sabi sa Filipos 4:8, kung hindi ako nagkakamali, if there's anything of value, kung mayroon man kayong dapat itanim sa inyong isip, yaong mga bagay na maganda, yaong bagay na totoo, yaong bagay na karapat-dapat, mga bagay na karapat-dapat natin pag-isipan, hindi yung mga bagay na hindi dapat natin bigyan ng puwang sa ating isipan. Narinig niyo ba yun? If there's any good thing, think about such things. Fill your minds with the things that are pure, the things that are lovely, beautiful, truthful. Yun ay lagay natin sa ating isipan. Kaya ako hindi ko nilalagay sa aking isipan na ako'y matanda na. Ang isipan ko ay ako'y batang-bata pa. Amen ba? Kaya pag may nakikijaging sa akin mga bata, narinig ko sa likod ko, hinihingal na. Nang tanongin ko, ilan edad mo na? 50. 50, hinihingal ka na. Ako 77 na. Hindi pa hinihingal. Bakit? Yung pagkapagod, nasa isip lang yan. Kanina, habang minomonitor ko kayo sa aking monitor doon sa television, nakikita ko lahat namamaypay. Bakit? Pakiramdam nila mainit. Totoo hindi? Ngayon, bakit wala akong nakikitang namamaypay? Bakit? Sapagkat habang kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, ang mundo nyo ay wala na. Sapagkat ang salita ng Diyos na pinakikinggan ay nagbibigay ng lamig sa naiinitan. Lamig sa mainit ang ulo. Amen ba? Nagbibigay ng sigla sa nalulungkot. Nagbibigay ng lakas sa nangihina. Nagbibigay ng kagalingan sa lahat na may karamdaman. Amen? The Bible says, as a man thinks in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip ng tao sa kanyang sarili, siyang nagiging ganun. Pag iniisip mong ikaw ay hello? Sound? Wala kayo naririnig? Batuhin nyo itong technician. Okay, ayusin niyan sounds na yan. Sapagkat ako'y nahihirapan dito magsigaw. Kaya na niya pa ba kayo? Okay, nasaan tayo? Nasaan na ako? Kasi sigaw ko ng sigaw dyan. Nasa isip. Nasa isip. Okay. Tanong ko sa inyo, may isipan ba kayo? Tanong ko sa inyo ngayon, ano ang iniisip nyo ngayon? Anong iniisip nyo ngayon? Jesus thinks I think, what Jesus does I do, what Jesus does I say, 'cause I think of you day by day. Live happily, what Jesus thinks I think. What Jesus does, I do. What Jesus
'Cause I think of Him day by day. What Jesus thinks I'll think. What Jesus does I'll do. What Jesus says I'll say. 'Cause I think of Him day by day. 'Cause I think of Him day by day. 'Cause I think of Him day by day. Purihin ang Panginoon. Okay. Nasa pangalawa pa lang tayo. Like Jesus of Nazareth, as believers of the good news, we are also given the power to heal the sick and set people free from demon possessions. You know why? Because like Jesus, God is with us. Sumasa atin ang Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Lagay ang kamay nyo sa ulo nyo. May ulo ba kayo? Saan ba nakalagay ang isip? Sa ulo o sa tiyan? Sa ulo. According to Mark chapter 16 verses 15 to 18, then Jesus said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and the sick will get well." Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga lagad, pagkatapos na ipagkaloob sa kanila ang Espiritu Santo, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral nyo ang mabuting balitang ito. Ang sino mang manalig at manampalatay at mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi manalig at manampalataya at uuwing walang pinaniwalaan, hinatula na ang kanyang buhay." Hindi ang Diyos ang naghatol sa kanya, kundi siya sapagkat tumanggi siya na paniwalaan ang mabuting balita tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. At ito po ang magandang balita. Sa lahat naman na sa kanya ay mananalig, manampalataya at magpapabautismo sa tubig at Espiritu, bibigyan sila ng kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. Dumampot man ang ahas, hindi sila maano. Painumin man ang lason, mangingisay na lang. Hindi rin sila maano. At kapag nilagay nilang kanilang kamay sa kanilang mga ulo, tatalino silang lahat. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ang tanong ko ay, matalino na ba kayo? Very good. Very good. Okay. So, there are two center points or power points in the person of every believer. The first is the mindset. Kaya sandaling tayo po ay tumanggap ng Espiritu Santo, yung ating isipan, nagbabago po yun. Yung tingin mo sa mahirap, mayaman na ngayon. Yung tingin mo sa pangit, maganda na ngayon. Gwapong tulad ni. O, nakita niya na yan. Purihin natin Panginoon. Purihin ng Diyos. Then, the second power point in a Christian is, where is it located? Sa bibig. Sa bibig. Sa dila. May dila ba kayo? Labas yung dila nyo. Hallelujah. Alam nyo, kahit baloktot ang dila nyo, itutuwid ng Espiritu Santo. Amen? Sabi sa Biblia, life and death is at the tip of your tongue. Buhay at kamatayan nasa bibig ng tao na kasalalay.
Kahirapan at kasaganaan nasa bibig din ng tao nakasalalay. Karamdaman at kagalingan nasa bibig ng tao nakasalalay. Ang problema natin, kapag inisip nyo kayo ay mamamatay na dahil sa inyong sakit, hindi na kayo gagaling. Sapagkat kung anong isipin nyo, siyang magiging bukang bibig ninyo. Narinig na yon? Kung anong isipin nyo, siyang magiging bukang bibig ninyo. Kung anong sabihin nyo, mangyayari sa inyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Are you following me? Ang sinasabi ko sa inyo ay ang palatandaan ng isang taong tunay na tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Ang unang palatandaan ay nagiging mabuti ang kanyang gawain. Pangalawa, nagiging mabuti rin ang kanyang isipan. Nagiging malinis ang isipan. Wala siyang iniisip na masama sa kanyang kapwa. Pawang kabutihan. Amen? Pangatlo, nagiging malinis din. Sabi sa Biblia, they will speak in new tongues. Yung sinasabing new tongues, bagong lingwahe po. Yung dating bibig na palamura, hindi na makukuhang magmura ngayon. Napapalitan ng bibig na palapuri. Palapuri. Dati hindi tayo marunong magpuri. Diba? Napuri nyo na ba ang mister nyo nang umuwing hindi lasing? Napuri nyo na ba ang misis nyo na magluto ng maalat? We never learn how to appreciate and praise. Hindi tayo dati marunong magpuri at magpasalamat. Maliit man o malaking bagay, dapat purihin natin ang taong gumagawa ng kabutihan. Amen? At pasalamatan natin. So like Jesus, asa na tayo? Third. Pangatlo. Like Jesus of Nazareth, we who believes in Him and receives the Holy Spirit becomes obedient to the will of God, to the laws, decrees, and commandments of God, because the Holy Spirit guides us, helps us to will and to act. Tatagalogin ko. Mukha kayo nagtataka sa sinasabi ko eh. Nagpapractice kasi ko sa English kasi sa isang linggo, mag-i-English ako doon sa Amerika. Like Jesus of Nazareth, we become obedient to the will of God. Tulad ni Jesus, tayo ay nagiging masunurin na sa salita ng Diyos. Masunurin sa kalooban ng Diyos, masunurin sa mga utos ng Diyos, masunurin sa lahat ng ipinasasabi ng Diyos. Masunurin. Sabi niyo masunurin. Pag sinabing tayo, nakatayo. Kaya na masunurin. Hanggat hindi sinasabi ko po, nakatayo pa rin yan. Kaya na masunurin. Amen. Sorry po, sorry ha. No, sa mga tinamaan. Sinasabi ko lang sa inyo, totoo. Para maging buo ang biyayang tatanggapin nyo ngayong gabi. Bilang pabuon. Okay, tas sa kamay nyo. Tayo dati ay mga masuwayin. Masuwayin. Sapagkat dala natin, mana natin yan doon sa unang mga magulang natin na sumuway sa Diyos. Kaya by nature, we are disobedient. Susunod man, padabog. Susunod man, may pasabi pa. Hindi pwede sa Diyos yun. Ang pagsunod na hinahanap Diyos sa atin ay
buong puso. Maluwag sa ating kalooban. Masayang isinasagawa natin sapagkat iyon ang kalooban ng Diyos. Amen ba? Taas ang kamay nyo. Sabihin nyo, Brother Mike, paano ko magagawa yan? Gusto nyong makasunod? Totoo? Umikot kayo ng 3. Ikot ng 3. Ayan. Pag hindi kayo nahilo, makakasunod kayo. Oh, hindi kayo nahilo? Okay, makakasunod kayo dito. Ngayon, paano tayo makasusunod? Okay yan, ito yan. Alam nyo, sa totoo lang, nahirapan din ako noon nito. Ano? Pero sa totoo lang, nang mas discovery ko po ang sekreto, hindi na po ko nahirapan. Hindi na po ko nahirapan. No? Ganito pag sekreto. Ang sekreto ay nasumpungan ko po sa aklat ng Pilipos. It's found in Philippians chapter 2, verses 12 to 13. It says, continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Ipagpatuloy nyo ang inyong kaligtasan. To work out means to exercise your salvation. To work out is not doing good to be saved, because we cannot be saved by good works. We have been saved through faith. Sa pamagitan ng ating pananalig kay Kristo, tayo ay naligtas at pinatunayan niya ng Diyos nang tayo ay bigyan ng Kanyang Espiritu Santo. But some people who have received the Holy Spirit, hindi po nasusunod ang Espiritu Santo. Bakit? Yung mindset nila hindi nagbabago. They did not allow the Holy Spirit to take over their mindset. They have never allowed the Holy Spirit to take over their feelings, their emotions, their language. Iyan po ang karamihan sa mga Kristiyano. Hindi kumikilo sa kanilang buhay ang kapangyarihan ng Diyos na sinasabi ng Biblia, sapagkat hindi naman nila ina-acknowledge at hinahayaan na kumilos ang Espiritu Santo sa kanilang buhay. Narinig niyo yun? Ha? Bagamat sumasa atin ng Diyos, kung ayaw natin sumunod, hindi tayo pipilitin ng Diyos. For example, dito sa ating gawain na lang dito, it's very easy to distinguish a person whose spirit is in accordance with the Holy Spirit. Paano? Pag sinabi kong palakpak, ayan. Nakangiti pa yan habang pumapalakpak. Pag sinabi kong sigaw, pag sinabi kong talon ng pito, purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kasama nyo, ang sabi ng mga nanonood sa television, ang mga tao niya uto-uto. Pag sinabi ni Bilarding talon, tumatalon. Subukan mong tumalon dyan sa bahay mo. Huwag lang sa bintana. Mararanasan mo ang nararanasan ng mga taong ito, kumikilos ang Espiritu Santo sa buhay nila. Okay. Lagay ang kamay nyo sa ulo nyo.
Ayan. Maganda tingnan pag nakalagay ang mga kamay nyo sa ulo nyo eh. Filipos 2:12-13. Babalikan ko po. Continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to His God purpose. Sapagkat ang Diyos na ngayon ang nagbibigay sa atin ng hangarin na makagawa ng mabuti. Ang Espiritu Santo nagbibigay sa atin ng hangarin na masunod ang kalooban ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng hangarin makatulong sa mga nangangailangan. Narinig niyo yun? Sabi niyo hangarin. Subalit marami po mga taong nagkaroon ng mabuting hangarin. Hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. Hindi nila nagawa yung kanilang mabuting hangarin. Alam niyo kung bakit? Yung susunod pong kilos ng Espiritu Santo ay sinasabi dito, for it is God who works in you to will and to act. Ang Diyos na rin ang nagbibigay sa atin ng mabuting hangarin at ng lakas ng loob na nagtutulak sa atin na gawin natin ang mabuting hangarin na yon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nang tanggapin natin ang kaligtasan, wala nang hangarin tayong masama sa ating kapwa o sa ating buhay, kundi pawing kabutihan. Noong unang panahon, mayroon tayong mga New Year's resolution, mabuting hangarin na hindi nagaganap sapagkat hindi sinusundan ng aksyon. Hindi sinusundan ng aksyon. Ay ito hindi. Pag hinayaan natin kumilos ang Espiritu Santo sa ating buhay, bibigyan tayong hangarin at ng lakas ng loob na matupad ang masyagawa ang hangaring mabuting iyon. Amen ba? Nasa kamay nyo. Bakit nga ba si Brother Mike napakayabang dito sa entabladong ito? Alam niyo kung bakit? Ang sinasabi ko sa inyo ay hangaring nilagay sa puso ko ng Espiritu Santo. At ang tapang kong pinakikita ngayon, the boldness that I am showing everyone all over the world on television, on the internet, di mabalam kong pinag-aralan. Hindi galing sa akin yan. Kung ako lang, alay mananahimik na ako. Kung ako lang, magtatago na ako sa saya ng asawa ko. Kaya lang, ang Espiritu Santo ang nagsasabi, nagtutulak sa akin, ipagsigawan mo ang mabuting balitang ito. At kapag isinagawa ko yon, susundan ng tanda, himala at kababalaghan ang mensaheng yun. Amen ba? So, in simple terms, brothers and sisters, sa sandaling sumati ng Espiritu Santo, isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Sabi sa Roma 12:1, ialay ninyo ang inyong sarili bilang buhay na hain at handog. Buhay na hain at handog. Karapat-dapat sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. This is your act of spiritual worship. Ito ang pangunahing aksyon na kinalulugdan ng Diyos, ang sumamba sa Kanya. Hindi natin masasamba ang Diyos ng buong puso kung hindi natin iaalay ang ating sarili sa Kanya bilang buhay na hain. Narinig niyo yun? Buhay na hain. Hindi patay na hain o handog. Buhay na handog sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Kanya. At ang sumusunod na talata ay ganito, kaya't huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Huwag yun ang iayon ang isipan nyo sa nangyayari sa mundong ito.
mag-iba na kayo at magbago ng isip. Amen ba? Tasa kamay nyo. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Anong isip na ngayon? Isip ni Jesus. Isip ni Jesus. Isipan ni Jesus ang ating tataglayin. Amen? Paano natin tataglayin yon? Pakinggan, patuloy na pakinggan ang salita ng Diyos. Okay. Sinong gustong magkaroon ng bagong puso? Bagong puso. Lagay nyo ang dibdib nyo ay kamay nyo sa inyong puso. O lagay nyo ang puso nyo sa kamay nyo. Ezekiel chapter 36 verses 26-27. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Ang sabi ng Diyos, papalitan ko ang inyong pusong bato. Pusong bato. Sino ang may pusong bato? Sa totoo lang, lahat tayo may ganyan nung una. Nung hindi pa napapalitan. Kaya hindi tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Diyos, papalitan ko ang inyong pusong bato ng pusong laman. At ilalagay ko sa pusong laman na yan ang aking espiritu upang masunod nyo ang aking kalooban. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Isip. Sabi nyo. Ngoso. Puso. So ngayon, para maranasan natin, magawa natin yung ginawa ng Panginoong Kristo, makatulad tayo sa Kanya, kailangan magbago ang ating isip, magbago ang ating nguso, at magbago ang ating puso. Amen ba? Yung pusong bato, kailangan maging pusong laman. Amen ba? Yung pusong masuwayin, nagiging pusong masunaw rin. Yung pusong mayabang, nagiging pusong mababa ang kalooban. Amen ba? Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. And finally, ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kaniyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala. Taas ang mga kamay, finally. Sumigaw ang mga tagumpay! Ako ngayon ay tagumpay, finally. Sabay-sabay! Yes! And finally. Finally. Sabay-sabay! Yes! Finally. Finally. Sabay-sabay! Yes! Finally. Purihin ang Panginoon. Okay. Are you ready? Pakinggan niyo ito, maganda po ito. Ako'y naniniwalang sisigaw kayo ng okay. Lakasan niyo. Finally, like Jesus of Nazareth, because God is with us, like Him, and because of the power that God has given us,
all our prayer request will be granted. Anong sigaw doon? Okay. Okay ba yon? Alam kong iyan ang hinihintay ng lahat. At iyan naman ang nagaganap sa gawaing ito. Lalo na sa araw na ito. Lahat na prayer request granted. Amen? Lagay ang kamay niyo sa ulo niyo. Tuturuan ko kayo paano niyo tatanggapin ang inyong kahilingan. It says, dito muna tayo sa John 11 verses 40 to 44. Then Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, "Father, I thank you that you have heard me. I know that you always hear me, but I say this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me." When he said this, Jesus called in a loud voice, "Lazarus, come out." The dead man came out, his hands and feet wrapped with the strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, "Take off the grave clothes and let him go." Ganito po yon. Sinabi ko sa inyo yung isipan ni Jesus kanina. Nang mabalitaan niya na si Lazarus, kanyang kaibigan, ay patay, ang sinabi niya, hindi patay. Sa isip ni Jesus, walang kamatayan. Hindi patay si Lazarus. Pero physically, totoo po yun. Ngayon, nang dinala na ni Martha at Maria sila doon sa libingan ni Lazarus, ang sabi ni Jesus, alisin niyo ang takip ng libingan. Ang sabi ni Martha at Maria, Lord, nangangamoy na po yan. 4 na araw na po yan na nakalibing. Patay na talaga ang kapatid namin. Ang sabi ni Jesus, Martha, Maria, di ba sinabi ko sa inyo na kung kayo'y mananalig sa akin, makikita ninyo ang kaluwalhatian ng Diyos? Tasa kamay niyo. At pagkatapos tumingala si Jesus at nanalangin, at ang sabi niya, Ama, pinasasalamatan kita dahil sa lahat ng aking hiningi sa iyo ay ipinagkakaloob mo. Alam kong lahat ng aking kahilingan ay dinirinig mo. Narinig na yun? Ha? Alam ni Jesus na hindi siya matatanggihan ng Ama. Alam niyo kung bakit? Sapagkat wala siyang nilabag na utos ng Ama. Naging masunurin si Jesus hanggang kamatayan. Amen? So anong ginamit niya? Naniwala siyang buhay si Lazarus. Para makita ng marami, tinawag niya si Lazarus. He released the power of that belief through His words. Pinakawalan ni Jesus ang kapangyarihang yun na nasa Kanya sa pamagitan ng tawagin niya si Lazarus sa kanyang pangalan. Ang sabi niya, Lazarus! Siguro sa paligid doon, ano ito? Tinatawag yung patay. Pero yung patay, bumangon. Bumangon. Bakit? Walang sinasabi si Jesus na hindi nagkakatotoo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. So like Jesus, brothers and sisters, our prayers will always be heard. Bakit? Ang panalangin itinataas natin sa Diyos, hindi yaong sa atin, yaong odyok ng Espiritu Santo sa atin. Narinig niyo yun? Nasa kamay niyo.
Kaya bago kayo mananalangin, hingin nyo sa Espiritu Santo kung anong nararapat yung hingin at sabihin sa Diyos. Words that we use in prayer are so important and powerful. It can negate your prayer or it can affirm the power of your prayer. May mga taong nananalangin, no? Pero ang isipan nila, hiwalay doon sa kanilang hinihingi. Yung isip at puso, hindi magkasundo. Hindi pwede yun. Sa Diyos, nagkakasundo ang isipan at ang puso at ang nguso. Narinig na yun? Sa sandaling, nagkaisang ating isipan, ang ating puso at ang nguso, tulad ni Jesus, maging ampatay, matatawag natin sa kanyang libingan. So, yung pisngi, yung tainga, yun ang dumating. Ang sabi niya sa akin, may nakalimutan ako, Brother Mike, sa akin drawing. Ano yon? Yung height. Ang dumating sa akin, pandak. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Taas ang kamay niyo, taas ang kamay niyo. Subukan niyo ito. Kayo ba'y naniniwalang tinanggap niyo ang Espiritu Santo? Kayo ba'y naniniwalang tuturuan kayo ng Espiritu Santo? Kayo ba'y naniniwalang tutulungan kayong mag-isip ng mabuti? Kung ganon, sabihin niyo, Panginoon, sa araw na ito, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa mabuting balita na aking narinig. Higit sa lahat, sa kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon, alam ko na kung ano ang aking gagawin. Siya ang aking paghahariin sa aking isipan, kalooban, at pananalita. Nang sa gayon, ang magandang hangarin sa akin ng Diyos ngayon din ay maganap sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon ng malakas na malakas. Okay. Find your partner. Find your partner. Sabihin mo sa partner mo, ngayon, alam mo na. 1 plus 1. Sabi mo sa partner mo, kung di mo alam yon, sabi mo, ano yun? Hallelujah. Kayo sunod talaga sa sunod, hindi naman natin alam kung ano yun eh. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Ano yun? Ito ang sabi mo sa uli. Ang isip mo, puso mo, ngoso mo, itulad mo kay Kristo. Ulitin nyo nga. One plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay. Okay. Mag-isip muna kayo.
Isip muna kayo. Isipin nyo na yung pinakamagandang magagawa na nyo sa buhay nyo. At pagtapong ko sa inyo, ito ang isisigaw nyo. Mangyayari, mangyayari, mangyayari ito. Ulitin nyo nga. Ano ang mangyayari? Yung inisip nyo. Yung inisip nyo. Are you ready? Maisip pa kayo? May naisip na kayo? Mangyari nawa ang lahat ng inisip nyo. Mangyayari, mangyayari, mangyayari ito. Praise God. Amen. Hallelujah. Ayan, mapagpalang oras po, mga ka-pray partners, brother and sister in Christ. Ako po muli, si Sister Daisy, at narito pa rin po tayo sa bansang Canada. Ayan. Ngayon po ay Friday, Holy Friday. Ayan, nakabisita po kami sa ilang simbahan, 2 simbahan dito, malapit sa amin dito sa Alberta. Ayan, isa po. So, para po sa akin, mga ka-pray partners, para pong normal day lang kasi when I started watching playback, araw-araw na po akong nagbabasa, nagdinilay, nakikinig. So, parang yung Holy Week is parang ordinary day lang naman sa akin kasi parang nasanay na. Kapag nasanay ka na pala, parang nandun na yung pagbabago. Yan. Masunuring puso. So, anyway, ito po ay ang gawain ng May 21, 2016. Siyempre, ang ating punong lingkod, Brother Mike Sabelarde. At ang ginamit po na gospel ay ang Acts 10, 34 hanggang 48. So, ito po ay ang mga gawa ng Panginoong Hesus nung siya po nasa lupa at kasama po ng mga apostol at kasama rin po dito yung pagbaba ng Holy Spirit sa mga apostol. So, nung kasama pa po nila ang Panginoong Hesus, parang wala po silang wisdom nun eh. Pero noong nabuhay muli ang Panginoong Hesus, sila'y binigyan ng kapangyarihan at na makapaghayag, makapagturo, makapagpalayas ng mga demonyo. So, sa kapangyarihan na binigay sa kanila ng Panginoong Hesus. So, kung ano yung binigay sa mga apostol, pwede rin ibigay sa atin at pwede rin po nating makamit yung power na iyon. Amen. At dito po, na-mention ng punong lingkod na noong una daw po, siya ay nahirapan din naman na sumunod. Pero ito pong nabasa niya, share po natin yung Philippians chapter 2 verse 12 hanggang 13. So, ito po ay continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you will do to act in order to fulfill His good purpose. So, sa Tagalog po, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin. Ngayon ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Amen. So, para daw po hindi tayo mahirapan, patuloy, continues to work out your salvation with fear and trembling, yung banal na pagkatakot sa Panginoon. And lagi po tayong, yung magnilay, yung sikapin natin na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Sa una talaga mahirap. Pero pag unti-unti na nakakasunod ka, yung unti, little by little, nagiging malaki. Yan, amen. Wala namang malaking nagsimula sa malaki agad eh. Lahat nagsisimula sa maliit. So, yung maliit na pagsunod magiging malaki, magiging matatag, magiging malakas. Ayan, sa patuloy po nating pakikinig. Ayan, amen po. At
Ayan, so patuloy po tayo nag-aanyaya sa mga gusto pong dumalo sa gawain every Tuesday and Saturday sa Sukat, Parañaque, San Dionisio, Ambel City Grounds, at sa Our Solo Prayer Meeting po sa 118 Our Solo Building, Legazpi Street, Makati City, Philippines. Patuloy po tayong makinig, magnilay, dumalo. Yan, ito po ang magpapatatag sa atin sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At sa Diyos po ang papuri, to God be the glory in Jesus' powerful name. Amen and amen. And yan, stay blessed ka, pray partners, and see you sa next video.